Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa tagpong ito. Binabati ko po ang aking mga kapatiran sa Door of Faith Lamesa, maging kay Pastora Christy at kay Ma'am Chen ng Door of Faith Parian. Mga kapatid, samahan niyo po ako, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoong Hesus, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa tagpong ito. Narito po kami humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan. Lihiman, hayag, sinadya o hindi, patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung nakasakit man kami ng kapwa namin sa pamamagitan ng aming mga kilos, pananalita, patawarin niyo po kami, Panginoong Hesus. Balutan niyo po kami ng iyong banal na dugo upang wala magawa ang kaaway sa aming buhay, lalong higit sa pag-aaral namin ng iyong mga banal na salita. Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran upang wala pong magawa ang kaaway at kayo po ang mapapurihan sa aking buhay, na sa oras na ako yung nagsasalita, kayo po ang makita, kayo po ang mapapurihan. Wala po kong kaalaman, Banal na Espiritu, kaya humihingi po ako sa inyo ng kaalaman, karunungan, dahil kapag ako po ay inyong sinamahan, aking Panginoon, magkakaroon tiyak ng katagumpayan ng aking gagawin ito. Panginoon, pinagkakatiwala na po namin lahat sa inyo, Panginoon. Maging sa aking mga kapatiran na makakapakinig ng daily devotion na ito, Panginoon, naniniwala kami at nananampalataya na lahat ng aming mga pag-aaralan ay titimo sa aming puso't isip, at ito ay maisa sa pamuhay namin, Panginoon. Nawa, Lord, maging buhay kaming patotoo, na maging totoo kaming Kristiyano, hindi lamang sa tuwing araw ng linggo, pagkus, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay. At pinagkakatiwala na po namin sa inyo at inaangkin na po namin ang katagumpayan sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord, hallelujah, salamat sa ating Panginoon. At mga kapatid, magsipagbukas po kayo sa akin sa Genesis 50:22 hanggang 26 po. Kung kayo po ay may mga tangang Biblia, sabay-sabay po nating basahin ang Genesis. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng 110 taon bago namatay. Inabot pa niya ang mga apo ni Ephraim, gayon din ng mga apo niya kay Makwir, na anak ni Manases. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay. Ngunit huwag kayong mag-alala, iingatan kayo ng Diyos. Amen. At ibabalik sa lupang ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga Israelita ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na kapag kayo inilabas na ng Diyos sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Hallelujah. At namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Siya'y inimbalsamo sa Ehipto at inilagay sa isang kabaong. Praise the Lord, at napakabuti po ng ating Panginoon sa buhay ni Jose. Maging sa kanyang kamatayan ay nandun pa rin yung kabutihan niya at iniisip pa rin niya palagi yung kanyang mga kapatid. Ang sabi nga po niya, wag kayong mag-alala dahil hindi kayo pababayaan ng Diyos. At sinabi pa nga po ni Jose sa kanyang mga kapatid na ibabalik kayo ng Diyos sa lupang ipinangako kina Isaac, Abraham at Jacob. Amen. Tunay na napakabuti nga po ng ating Panginoon sa lipi ni Jose, na naandun talaga yung kasiguraduhan na magiging maayos ang kanilang kinabukasan kahit na nawala na ang kanyang kapatid, naandun pa rin yung pagsama ng Diyos. Amen. Tunay na kapag nga po tayo sinasamahan ng ating Panginoon, wala na tayong dapat ipag-alala at ipangamba pa. Bagamat nagkasala ang mga kapatid ni Jose sa kanya, ito ay agad na pinatawad ni Jose at hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga kapatid. Sabi pa nga po ni Jose sa kanyang mga kapatid noon sa mga nakaraang talata, kayo ay pinatawad ko na, at itong lahat na nangyaring ito ay kalooban ng ating Panginoon. Gaano po kabuti yung karakter talaga ni Jose, no? Yung kanyang attitude na
talagang mapagpakumbaba, mapagpatawad. Mabilis siyang magpatawad, hindi siya nagtanim ng sama ng loob, bagkus tiningnan niya yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Tiningnan niya yung mga positive, hindi yung mga negative na nangyari sa kanya. At tunay nga kapag na ang ating Panginoon ang nangako, kapag na may gagawin ng Diyos, talagang iyon ay mangyayari. At ito nga ay nangyari sa buhay ni Jose na kahit na kung iisipin po natin sa kanyang naging buhay noon na hinulog siya sa balon, pinagmalupitan ng kanyang mga kapatid, ngunit nandun pa rin yung kanyang katatagan, pagpapakumbaba at sinamahan siya ng ating Panginoon at siya ay nagtagumpay at ang plano nga ng ating Panginoon sa kanya ay natupad. Amen. Kung iisipin po natin bilang isang tao, parang hirap yatang parang hindi yata mangyayari yung mga napanaginipan ni Jose kasi nung una pa nga lang po ay pinagmulupitan siya ng kanyang mga kapatid at ang lahat ng mga kahirapan dahil nga siya ay hindi buong kapatid niya, kumbaga kapatid lang po sa ama, kaya siguro naging ganun yung trato sa kanya at yung kanyang mga panaginip nga po ay masyadong nakakasakit ng damdamin para sa kanyang mga kapatid. Maging ang kanyang ama nga po ay nagalit din sa kanya dahil nga po sa panaginip niyang iyon. Ngunit yun pong lahat ng panaginip na iyon ay nagkatotoo. Sabi nga po ng ating Panginoon, ang lahat ng kanyang mga pinangako at ang kanyang mga plano sa atin ay mangyayari sa takdang oras, sa tamang panahon na. Kaya wag po tayong magtatanong sa ating Panginoon kung bakit nangyayari ang lahat ng bagay nito dahil may dahilan talaga ang Diyos at makikita po natin yung pinakasuktulan ng ating buhay, yung ating buhay ngayon na kung tayo po ay naghihirap, ipagpapasalamat po natin yan sa ating Panginoon na at maunawaan natin ang nais ng ating Panginoon na kapag totoong tayo naglingkod at nagpakumbaba, mararanasan din natin yung naging buhay ni Jose. Amen. Kaya nawa ang buhay ni Jose ay maging isang halimbawa sa atin, maging isang buhay na patotoo tayo katulad ng nangyari kay Jose. Siya ay pinagtagumpay ng Diyos dahil sa kanyang pagpapakumbaba at pagpapatawad at pagsunod ng maayos sa kalooban ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At totoo nga po pala yung mga bilin ng mga tao kapag mamamatay na. Ayan po pala ay napakahalaga din para sa taong humihingi nito na katulad nga po ni Jacob, nagbilin din siya kung saan niya nais na ilibing siya, maging dito kay Jose, nagbilin din siya kung kung saan siya ililibing at yung kanyang mga buto ay kabilin-bilinan niya na dadalhin din ng kanyang mga kapatid. Totoo nga po pala, naalala ko tuloy yung sabi ni inay na bago mamatay si inay na kapag ako'y namatay, ayokong dalhin sa ibang lugar, ayokong iburol sa ibang lugar, gusto ko sa bahay ko lamang. At napakahalaga po pala talaga na sundin natin yung bilin ng taong mamamatay dahil yun na nga lang po ay yung kanyang kahuli-hulihang bilin at dapat po talagang igalang natin. Amen. Praise the Lord. Ang nais lamang ng ating Panginoon sa tagpong ito sa ating napag-aralan ngayon sa buhay ni Jose sa Genesis 50:22 hanggang 20:26 po. Yung pong bago siya mamatay, iniisip pa rin niya yung kinabukasan ng kanyang mga kapatid at pinaglubag nila ang kanilang loob na baka nga naman pag namatay na si Jose ay bumalik sila sa paghihirap. Ngunit ang ipinangako ni Jose, ang sabi ng Diyos na hindi kayo pababayaan ng Diyos at sasamahan niya kayo at dadalhin kayo sa lupang ipinangako kay Abraham, Isaac at kay Jacob. Doon po mamumuhay ang mga kapatid ni Jose at ang kanilang mga lipi. Amen. Tunay na kapag po pala talaga mabuti ang isang tao, kahit na siya ay aalis na sa mundo, iniisip pa rin ang kinabukasan ng kanyang mga mahiiwan. Amen. Tunay na ganun po pala talaga ang mga totoong alagad ng Diyos na iniisip palagi ang kapakanan ng mga kapwa, hindi ang sariling kapakanan. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Hallelujah. Samahan niyo po ko, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoong Hesus, Ama, Holy Spirit,
Maraming salamat po sa tagpong ito, sa lahat naming mga napag-aaralan. Tunay na mabuti po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa Lord, ang aming mga karakter ay maging katulad din po ni Jose, Panginoon, na palaging iniisip ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga nasasakupan, Panginoon. Nawa Lord, ang lahat ng mga karakter ni Jose, Panginoon, ay makuha po pa namin, Panginoon. Maging katulad din po kami ni Jose, Panginoon. Yun po ang aming dalangin, na mabilis po kaming magpatawad na sa oras na may mga gumagawa sa amin ng mga masasama, masasakit, na sa tingin namin ikapapahamak namin. Nawa Lord, mabilis po kaming magpatawad, at kapag po kami dumaranas ng mga pagsubok, dudulog agad kami sa iyo, Panginoon. Nawa Lord, tumimo sa aming puso't isip ang naging buhay ni Jose, Panginoon. Naniniwala kami nananampalataya, Panginoon, na ito ay mangyayari, Panginoon. Lord, sa oras na ito, dinadalangin ko po, Panginoon, ang mga may karamdaman, may mga pinagdadaanan sa buhay, lalong higit sa aking mga kapatid sa Dorope Church La Mesa at sa nanonood ng daily devotion na ito, sa pangalan ng aking Panginoong Jesus. Aayusin mo ang lahat ng ang aming mga sitwasyon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Aayusin mo, Ama, ang mga sitwasyon namin na kami ay nahihirapan na, Panginoon. Naniniwala ako at nananampalataya, Panginoon, na sa oras na ito, narinig mo ang aming mga dasal sa mga senior citizen, sa mga batang may mga karamdaman, sa mga sirang pamilya, sirang relasyon. Naniniwala ako at nananampalataya na sa pangalan ng aking Panginoong Jesus, ito ay magiging maayos. Sa pangalan ng aking Panginoong Jesus, lahat ng kalooban ng aking Panginoong Jesus ay mangyayari sa buhay ng aking mga kapatid. Panginoon, kung paano niyo po kami pinagtagumpay at dinala dito sa Italia, inayos mo ang aming buhay, ganon din po ang mangyayari sa aking mga kapatirang ito, Panginoon. Naniniwala ako, nananampalataya na gagamitin niyo po kami, Panginoon, sa mas nais mo pa, Panginoon, hindi sa nais namin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na kalooban niyo palagi, Panginoon, ang masunod sa aming buhay. Ingatan niyo po, Panginoon, ang namumuno sa amin sa Dorope Church La Mesa, kay Pastora Christy, sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na kung paano pamunuan ang iyong bahay-sambahan. Kalooban mo lang palagi ang maghari sa kanilang buhay. Magawa nila ang nais mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maging kay Elder Wilma, Panginoon, nakatuwang ng aming pastora sa pag-aayos ng mga gawain para sa iyo, Panginoon, na sa kanyang pagsama palagi sa aming pastora, Panginoon, kay Elder Wilma, Panginoon. Alam niyo po ang dalangin ng kanyang puso, Panginoon, sa kanyang buong pamilya, sa kanyang mga pinagdadaanan. Nininiwala ako at nananampalataya na ito ay iyong tinugunan, Panginoon, maging sa aking mga kapatiran sa Dorope La Mesa, sa mga instrumentalist, Panginoon, sa mga miyembro, Panginoon, lalong higit sa mga pinakabagong miyembro, Panginoon. Patuloy niyo po silang pag-alabin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, maging ang mga nawala na sa gawain. Naniniwala ako at nananampalataya, Panginoon, na uuhawin mo muli sila ng iyong banal na presensya, Panginoon. Maraming salamat po muli. Ito po, Lord, ang aking samot dalangin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid.